Sa isang kabayong nasagasa na matapos ang ilang oras ay binaril sa ulo ng isang pulis para di na raw mahirapan pa. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Sa litratong pinadala ni News Cooper Sherwin Makayan, nakahiga na sa kalsada sa Binondo, Maynila ang isang kabayo, tila pilay at pinainom ng tubig ng isang lalaki. Sa isa pang litrato, tila wala ng buhay ang kabayo at nakatabi na sa gilid ng daan. Kwento ni Makayan, nabundol daw ang kabayo ng isang sasakyan bandang tanghali kahapon, kaya nasugatan at napilay. Hindi naman daw umalis sa nakabangga at nangako sa may-ari ng kabayo magbabayad. Pero ayaw raw ipaalis ng may-ari ng kabayo ang sugatang hayop sa daan sa pangamba raw na hindi siya mabayaran ng nakabangga. Nakita raw ng tinderong si Rhea ang aksidente. Umabot na mahigit 6 na oras na nasa daan ang kabayo. Nang dumami na raw ang mga osisero sa paligid at dumating na mga pulis, doon na raw pinaril ang kabayo. Ayon sa Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998, kailangan tapusin na agad ang buhay ng isang sugatan o napilayang kabayo para matapos na ang paghihirap nito. Sinila na lang kabayo dito sa gilid. Dahil Ba masagasaan uli doon. Nung babarilin na yung kabayo, yung pinalis na kami. ang Station Commander ng Gandara Police Station sa Maynila ang naatasang bumaril sa kabayo. Galing daw ang utos sa Manila City Hall. Hindi na raw nila nadala ang kabayo sa isang euthanasia house dahil wala raw silang pambuhat at dahil hirap na raw ang kabayo. Sinunod naman daw nila ang tamang paraan sa pagbaril ng isang sugatang kabayo. Sinicure namin yung area, pinalayo yung mga tao at tinignan namin kung anong pinakamagandang nilagyan namin ng pinakalona para hindi makita yung pagbaril sa kabayo. Galit naman ang Philippine Animal Welfare Society o POS sa may-ari ng kabayo. Bakit daw hinayaan niyang matagal na nakahiga sa kalsada ang kabayo? Ang pagbaril daw ayon sa POS, ang pinakawastong paraan para tapusin ang buhay ng isang naghihingalong hayop. Sinubukan naming hanapin ang may-ari ng kabayo na kinilala lamang ng kapwa niya kutsero sa pangalang Joel, pero di namin siya natuntun. JP Soriano, nakatuto, 24 oras. Sa Usco pa rin isang construction worker sa Malabon ang aksidenteng nakuryente. Ayon kay Uscooper Tom Torrefiel, biglang nakuryente ang lalaki habang nasa ikalawang palapag ng isang fast food store. Nalaglag ang biktima sa kalsada at agad rumisponde ang mga kasamahan niya. Samantala sa bayan ng Bae sa Laguna, isang clean and green project ang isinagawa ng mga residente. Kuha po yan ni Uscooper Rowena Pukyutan. Samantala, nakatiwangwang pa rin ang nasirang bahagi ng isang dike sa barangay Makapiling sa Santa Rosa, Laguna. Nawasak ang dike noong bagyong Ondoy. Agad ang aksyon ang panawagan ni Uscooper Jimboy Likmuan sa mga kinauukulan. At kayo rin po pwede magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Paglagon lang po sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Matapos mapanood sa GMA News kagabi ang pagkakaresto sa isang illegal recruiter, napasugod sa Manila City Hall kaninang ilan daw sa mga biktima nito para sampahan siya ng kaso. Nakatutok si Micaela Papa, eksklusibo. Ito ang eksklusibong kuha ng GMA News sa entrapment operations ng Manila Police District sa illegal recruiter na si Romel Chua kahapon. Matapos itong mapanood, nagdagsaan ng mahigit 20 biktima raw ni Chua sa Manila City Hall Public Assistance Office kanina upang sampahan ng kaso ang suspect. Ayon kay Bernadette Barrios, mabilis siyang nagtiwala sa suspect noon dahil sa pangakong kikita siya ng 24,000 pesos kada buwan bilang waitress sa Macau. Nang mahigit 30,000 pesos na ang nabayad niya sa kabuuang 50,000 pesos na hinihingi ng suspect na processing at training fee, nagduda na siya. Sabi niya po, paalisin daw po kami. Bigay lang po siya ng bigay ng date sa amin. Hindi naman po natutuloy. May ibinigay raw na dokumento ang suspect bilang katibayan na tanggap na si Barrios sa trabaho sa Macau. Pero di naman daw ito maintindihan ni Bernadette dahil nakasulat ito sa Chinese. Pero nagduda raw siyang peke ito dahil 2007 pa ang petsang nakasulat. Ang additional na asunto na tatanggapin niya, estapa through illegal recruitment. Kung certain number of complainants, dumating ho kayo doon, no bail ho mangyayari dyan. Wala hong piyansa ho yan.
Payo ng PNP sa publiko, alamin muna kung lihitimo o hindi ang isang recruiter. Tingnan kung may opisina ito at hindi lang sa kalsada o sa restaurant nakikipagkita. At kahit may opisina, i-check din kung accredited ito ng Philippine Overseas Employment Agency. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Time out! Pinagdiwang ng koponan ng Alaska ang ika-25 taon nito sa Philippine Basketball Association. Gumawa ng markang Alaska bilang isa sa 3 koponan sa PBA na naka-Grand Slam o nag-champion sa lahat ng 3 conference sa isang taon. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Ilan sa mga nakalipas at kasalukuyang PBA players ang nagbigay pugay sa isa sa pinakamatagumpay na koponan sa PBA. Ang iba, galing pa sa iba't ibang bahagi ng daigdig para makasalo sa selebrasyon ng minamahal na organisasyon. 4 sa 25 greatest players ng PBA ay pawang miyembro ng Alaska. Kasama na si Johnny Abarientos na noong kanyang kalakasan ay walang makasabay dahil sa bilis at talino sa gitna ng kanyang kakulangan sa tangkad. Lahat ng tao, maliit or malaki, binigyan niya ng talent. Dapat alam lang natin in-nurture yun. Malaki rin ang utang na loob ng isa pang miyembro ng PBA's 25 greatest players na si Kenneth Duremdes na naniniwalang ang subok na sistema ang tunay na sikreto sa tagumpay ng Alaska. May mga players na dumarating na parang nakikita ng ibang players na bakit hindi naman magaling dati ang gumaling. Yun ang secret. Patunay sa galing ng sistema ng Alaska, ang bagito ngunit parang veteranong kumilos na si L.A. Tenorio na inihahambing ang husay sa alamat ng PBA na si Abarientos. Umusbong ang galing nito sa pagkapanalo ng Alaska ng kanilang ika-13 titulo sa natapos na PBA Fiesta Cup. I want to be, to be a big part talaga ng winning tradition ng Alaska. Parang si Johnny, let's say, isa sa mga idol ko talaga si Johnny. Hindi pa man tapos ang kanilang paglalakbay, tiwala ang may-ari ng Alaska na si Fred Uitengsu na meron ng markang maaaring iwan ang kanyang koponan sa kasaysayan ng PBA. We'll be a team that was character-driven, that was a hard-working team, that displayed teamwork at its best, that worked with integrity. I think those are the things that we represent. Ang susi ng lahat ng tagumpay ng Alaska ay ang Amerikanong si Tim Cone na dito na nanirahan sa bansa pamula pa nung siya'y 9 na taong gulang pa lamang. It's not about the trophies or the championships. It's not about the destination. It's not about where we are. It's about the journey. And, this is about the journey of how we got to here. And it's really, the fun is in the journey. It's not in the destination. I hate it when we lose, but we will never sacrifice the integrity of our values to win a game or anything. That's a hollow victory. So, win, but win with honor. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Abangan! Mga ginamit na getaway vehicle sa pagdukot sa negosyanteng Filipino-Chinese sa Cotabato, hawak na ng pulisya. Juday at Ryan Agoncillo masayang-masaya habang nagkukwento tungkol sa kanilang baby boy na si Lucho at mga patapong gamit at appliances pwede palang gamitin sa Christmas decor. Walang pati na pagtuto dito sa 24 oras.